Grabe guys! Kung akala niyo'y tapos ng pasakit para kay Lara, nagkakamali kayo. Dito sa part na ito, mas lalong uminit ang laro ng tadhana at mas lalong humapdi ang puso. Yung akala mong sweet gesture ni Calix, may kasunod palang plot twist na dudurog sa pag-asa mo. Mula sa mga mamahaling alahas hanggang sa dinner date na siyang nagsilbing third wheel sa sarili niyang boss at sa babaeng mahal nito. Talagang matitira ang tanong, hanggang kailan magtitiis si Lara? At ano nga ba talaga ang tunay na motibo ni Calix sa likod ng mga biglaang pag-aalaga at pagpapanggap? Samahan niyo ako sa yugtong ito dahil dito natin makikita kung paano unti-unting napupuno ang salop. Tama na ba ang lahat? O panahon na ba para mag-resign hindi lang sa trabaho kundi pati na rin sa pag-ibig na walang patutunguhan? Tara! Alamin natin. Kalex, wag mong kunin yan. Pero huli na. Binato nito sa basurahan ng relo. Walang kahit na anong pag-aalinlangan. You don't need to wear anything from him again. Kinuha nitong isang relo sa box at nilagay sa pulsuhan niya. Perfect. Sa akin naman ng isa. Isuot mo sa akin. Sinunod niyang sinabi ng amo. Magandang relo pero hindi naman siya mahilig sa mamahaling alahas. Pagkatapos kumain ay niyaya siya nito sa conference room. Pinaupo siya ni Calix sa leather chair sa harap ng mesa. Hindi to kagad nagsalita pero ramdam niyang bigat ang titig na nakapako sa kanya. Mukhang importante ang sasabihin nito dahil ayaw ipadinig sa naglagay ng wiretapping device ang sasabihin. Lara, may aaminin ako sa'yo. Kumunot ang noon niya, kumabog ang kanyang dibdib at tila hindi handa sa kung ano man ang sasabihin nito. I lied about my feelings for you. Gusto ko mabawi ang 50% shares kaya kunwaring may gusto ako sa'yo. Nanlaki ang mga mata niya. Ha? Hindi siya nagulat sa inamin nito kung hindi sa kung ano ang dahilan sa likod ng pag-amin ng boss. I want to be honest with you. Matagal na kitang assistant at wala akong maipintas. Pero hindi ko matanggap na napunta sa'yong 50% ng shares. I hope you understand. Sa pamilyang Toledong kumpanya at hindi ako makakapayag na isang napatingin sa amo nang hindi nito maituloy ang sasabihin. Hampas lupa? Sampid? Mahirap? Hindi ka level? Dukha? Pobre? Sa kabila ng pagkabigla, may parte sa kanya na nakaramdam ng kahit paano ipasasalamat. At least hindi na siya niloloko nito. Pero bakit sa kaibuturan ng puso niya? May boses na nagsasabing kaya niyang magpaloko kung si Calix ang magsisinungaling sa kanya. Mukhang pagod na itong magpanggap sa harap niya, kaya umamin na lang. Bilang boss ko, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kung ano man ang kailangan mo, handa akong gawin dahil parte yon ng trabaho ko. Sandaling natigilan si Calix. Sumandal to sa mesa. Bigyan mo ko ng anak, Lara. Kailangan ko na magmamana ng 50% shares. Pagkatapos, babalik na sa normal ang buhay natin. Parang may sumabog na bomba sa opisina. Hindi siya kaagad nakasagot. Anak? Pangako, ibibigay ko sa iyong marangyang buhay na hindi mo pa naranasan. Kasamang pamilya mo. Lahat ng gusto mo, kaya kong ibigay. Lahat. Sabihin mo lang. Pero hindi yon ang gusto niya. Hindi kayamanan. Hindi marangyang bahay o mag-arang kotse. Tanging isang bagay lang ang pinapangarap niya, ang pag-ibig ni Calix. At yun ang bagay na hindi nito binanggit. Kapag nabuntis ako at nanganak, paanong bata? Tayo bang dalawa ang magpapalaki? Ibibigay mo sa akin ang custody ng bata. Ganun kasimple. Ako ang magpapalaki sa kanya. Magpa-file tayo ng annulment sa sandaling mailipat sa anak natin ng shares. Hindi siya makapaniwala sa nadidinig. Ay bumabangong galit sa kanyang dibdib. Putang inang shares na yan. Ganito ba kagahaman ng lalaki para sirain ang buhay niya at ng magiging anak nila dahil sa pesting shares ng kumpanya? So, payag ka ba? Sabi mo ay handa kang gawin ng lahat para sa akin. Anitong hinawakan ng kanyang kamay. Tila siya napaso ng magdikitang balat nila. Sige, payag ako sa kung ano man ang plano mo. Ani ang pilit itinatago ang sama ng loob. Hindi niya hayaang mangyari ang plano nito. Ibabalik niyang 50% ng shares na hindi kinakailangang humantong sa pagbubuntis niya.
Wasak ng puso niya at hindi niya hayaang may munting bata na madamay. Kakausapin niya si Lolo Matias at ipagtatapat dito ang totoo. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila bago muling nagsalita si Calix. At may isa pa akong sasabihin, Lara. Makikipagbalikan na ako kay Brianna. Para siyang binuhusan ng yelo mula ulo hanggang paa. Hindi agad pumasok sa isip niyang sinabi nito. O marahil ayaw niya lang intindihin. Kailangan ko ng tulong mo. Gusto kong manatiling lihim ang magiging relasyon namin habang hindi ko pa nakukuha ang 50% shares. At para magmukhang totoo, kailangan mo magpanggap na magkaibigan kayo. Kaya madalas natin siyang kasama para magkasama kami. Tila may tumusok na espada sa puso niya. Mabigat at masakit. Akala yata ng amo niya'y robot siya at walang pakiramdam. Alam naman itong feelings niya pero parang wala lang kung saktan siya. Sige, walang problema. Aniyang may basag ang tinig. Her heart ache and wounded. Nilapag nito sa harap niyang ilang piraso ng papel. Ito ang bagong kontrata. Sign it and we're clear. Wala na siyang lakas para magtanong o magreklamo. Kinuha niyang ballpen at habang sinusulat ang kanyang pangalan, ramdam niyang bawat tibok ng puso niya na tila nag-aaklas. Nagsisikip ang dibdib niya. At alam niyang anumang sandali, papatak ang mga luhang pilit niyang pinipigil. Pagkatapos niyang pirmahan, tinulak niya pabalik ang kontrata. Pirmado na po, aniyang natutulala. Dumadalas ang tulala moments niya mula nang pumasok sa kasunduan sa amo. Baka kapag tumagal pa, mabaliw na siya ng tuluyan. Teka, bakit hindi mo man lang binasa? Malaking ibabayad ko sa'yo pati properties. Hindi na kailanman maghihirap ang pamilya mo. Kapag nakita mong halaga, sigurado ko na matutuwa ka. Sa totoo lang, hindi siya interesado sa yamang galing sa CEO. Nangangailangan siya ng pera para sa pagpapagamot ng ama pero hindi ng pangunahing dahilan kung bakit siya pumasok sa kontrata. Mahal niya ang boss. Mahal na mahal. Gusto niyang umangat sa sariling sika. Ilang taon na siyang assistant at isang kahig, isang tuka pa din. Mula nang naging assistant ni Calix ay nasira ang focus niya. Nakontento siya sa pagiging assistant. Are you okay? Untag ni Calix. Okay lang ako, ani ang isang kasinungalingan. Lara, nakikita ko lahat ng ginagawa mo para sa akin. I appreciate that. Nasanay na ako nandyan ka. Huwag kang mag-alala, you will always be my assistant. Isipin mo na parte ito ng trabaho. Bayad ka sa lahat ng hirap mo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pagkasuklap para sa boss. Kailangan niya nang lumayo. Paglabas ni Lara ng conference room, pakiramdam niya wala ng hangin sa paligid. Mabigat ang bawat hakbang niya, para bang may nakadagan sa dibdib niya. Hindi siya dumiretso sa elevator papunta sa lobby, kundi pinindot niyang pindutan patungo sa rooftop. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malamig na hangin. Dito walang makakakita sa kanya, may ilalabas niyang saloobin. Lumapit siya sa gilid, sumandal sa bakal na harang at doon na bumigay ang kanina pa niyang pinipigilan. Tumulo ng tuluyan ang luha niya. Sunod-sunod, walang patid. Napahawak siya sa dibdib dahil sa sobrang sakit at bigat ng dinadala. Ang mga salitang binitawan ni Calix ay paulit-ulit na nagre-replay sa isip niya. Napaluhod siya sa sahig ng rooftop, walang pakialam kung madudumihan ang damit niya. Hinayaan niyang yakapin siya ng hangin at kalungkutan. Mula sa gilid ng rooftop may marahang tunog ng sapatos na lumapit. Napalingon siya at nakita niya si Casper. Nakakunot ang noon at tila ba labis na nag-aalala. Lara, anong ginagawa mo dito na mag-isa? Pinunasan niyang pisngi, pilit tinatagong pamumugto ng mata. Nagpapahangin lang. Gusto ko lang mapag-isa. Lumapit ito, bahagyang sumandal sa bakal na harang. Alam ko na may ginawa na namang masakit si Calix. Hindi mo kailangang magsalita. Nakikita ko sa mga mata mo. Hindi siya sumagot pero ang katahimikan niya'y tila nag-anyaya kay Casper ng pagpatuloy. Lara, hindi ka dapat nagpapakatanga sa kanya. Alam mo ba kung gaano kasamang ugali ni Calix? Wala siyang pinapasok sa buhay niya maliban sa mga taong dati niya nang kilala, mga taong may pangalan at may koneksyon. Humugot to ng buntong hininga mabang muling nagsalita, mas madiin. Pinapamukha niya lang sa'yo na wala kang puwang sa mundo niya. At kung ako sa'yo, hindi ko hayaan na tapak-tapakan ako ng ganun. Ikaw na nga lang ang nagtsatsaga sa kanya tapos
Hindi ka pa niya pinapahalagahan? Napatingin siya, bakas ang pagkalito't lungkot sa mga mata. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang ngumisi si Casper, pero may bahid ng pang-engganyo. Gumanti ka. Huwag mo siyang hayaang manalo. Ipakita mo sa kanya na hindi siyang may hawak sa'yo, na kaya mong iparamdam sa kanyang sakit na binigay niya. Hindi yang puro ikaw ang nasasaktan. Bilang isang tapat na assistant, hindi mo deserve ang trato niya. Nawalan siya ng kibo. Ang problema, hindi niya kayang saktan si Calix. Pagbalik niya sa opisina mula sa rooftop, pinahid ang mga bakas ng luha. Kumatok siya sa pinto ng office ni Calix at pumasok. Calix, mag-half day na muna ako. Medyo masakit ang ulo ko. Saglit siyang tinignan nito, tila nag-aalangan pero kalaunan ay tumango. Gusto mo bang magpa-check up? Sasamahan kita, anitong puno ng concern ng tinig. Hindi mo na kailangan magpanggap na nag-aalala sa akin kapag tayo lang. Nakakapagod magpanggap. Hindi ako nagpapanggap. Concern talaga ako sa'yo. Hindi ka pwedeng magkasakit. Paanong trabaho mo? Uuwi lang ako at magpapahinga. Gusto mo bang ihatid kita? Hindi na. Madaming taxi. Sigurado ka? Hindi na siya sumagot at agad lumabas, dala ang bag. Dumiretso siya sa tirahan ni Lolo Matias dahil kaninang umaga lang ay umalis na ito sa mansyon ng mga Toledo. Habang naglalakad, inihahanda niyang sarili para sa magiging usapan. Matagal niya nang gustong sabihin ng totoo sa matanda. Nakokonsensya din siya sa panloloko dito. Aaminin niyang hindi totoo ang relasyon nila at ibigay ang shares kay Calix. Nang matapos na, pagkatapos magre-resign na siya at susubukang maghanap ng ibang trabaho o ituloy ang pangarap nilang pamilya na magkaroon ng maliit na coffee shop. Ngunit pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kasambahay na ilang beses na din niyang nakita kapag dumadalaw siya kay Lolo Matias. Ay, Ma'am Lara, wala po si Lolo Matias. Nagbakasyon po siya. Natigilan siya. Saan daw nagpunta? Kailan daw ang balik? Umiling ang kasambahay. Hindi po namin alam. Wala pong sinabihan. Basta umalis at may dalang maleta. Sanay na po kami at ganun po ang madalas niyang gawin. Parang nanlumo siya. Ang plano niyang tapusin ng lahat ngayong araw ay biglang naglaho. Kailangan niya maghintay muna at mag-isip ng ibang plano. Kinabukasan, tahimik lang si Lara habang sabay silang pumasok ni Calix sa opisina. Habang naglalakad sila sa lobby, bigla silang nakarinig ng mahinang usapan ng mga empleyado. Napalingon sila at doon nila nakita si Brianna na parang naglalakad sa isang runway. Sa postura nito, matangkad ang babae, naka-high heels at suot ang eleganteng fitted dress. Nalitaw ang perpektong hubog ng katawan. Nakasunod ditong 4 na kalalakihan mula sa marketing department. Halatang aliw na aliw at pilit nakikipag-usap sa babae. Tumunog ang cellphone niya. Kinuha niyang cellphone at nakitang pagtawag ni Santiago na hindi niya sinagot. Bahagyang bumagal ang lakad ni Calix. Kita niyang biglang pagbabago sa ekspresyon nito. Nagdilim ang muka. Tila nagsiselos at madaming maniligaw si Brianna. Mukhang maraming fans si Brianna. Huwag kang mag-alala, boss. Mas gwapo ka sa mga yan. Ani ang pinapagaan ang kalooban nito. Hindi sumagot si Calix pero naramdaman niya na bahagya siyang hinila nito palapit at para bang gustong ipakita sa lahat na magkasama sila. Nag-alisan ng mga lalaki sa paligid ni Brianna nang lumapit sila. Isang matamis na ngiti ang sinalubong ng babae, ngunit deadma si Calix. Bago siya maupo sa cubicle ay nagsalita ito. Pakisabi kay Aquino, tigilan ka na. Lah, bakit pati siya dinadamay sa init na ulo? May gusto ka ba kay Santiago? Diretsong sabi nito. Nabigla siya sa tanong pero hindi niya planong magsinungaling. Huminga siya ng malalim at sumagot. Mabait, maalaga, magalang at masayahin si Santiago. Marunong siyang magpatawa at hindi nakakalimot magpakita ng appreciation sa mga tao sa paligid niya. At sa totoo lang, walang dahilan para hindi ko siya magustuhan. Pero hindi ko siya gusto dahil ikaw ang gusto ko. Naisa na niyang idugtong pero hindi niya na ginawa. Kumunot ang noon ni Calix at mas lalong tumalim ang titig nito sa kanya. Sinong mas nakakahigit para sa'yo? Ako o siya? Napalunok si Lara. Alam niyang delikadong tanong, nahirapan siyang sagutin kahit naman alam niya ang kasagutan. Hindi pa rin naalis ang titig ni Calix sa kanya. Ramdam niyang bigat ng tanong na nakabitid sa ere
pero ayaw naman niyang masyadong magmukhang kaawa-awa. Siguro nga nahulog ng loob ko kay Santiago. Madami siyang magagandang katangian. Biglang nagdilim ang mukha ni Calix. So, may gusto ka sa lalaking yun? Natahimik siya. Sa tingin mo, masigit si Aquino kaysa sa akin? Teka, bakit ang init ng ulo mo? At saka, ano naman kung magkagusto ko kay Santi? Hindi ba't makikipagbalikan ka na kay Brianna? Basahin mong kasundo ang pinirmahan mo. Page 3. Last part na pinaka-importante sa lahat. Bawal kang makipagrelasyon sa iba. Hindi pa nga niya binabasa ang kasunduan. Hindi pa naman ako nakikipagrelasyon. Nagkakagusto pa lang. Knowing Santi, tsak na makapaghihintay siya hanggang makalaya ko sa'yo. Buwelta niya. Bahagyang nagigting ang panga ni Calix. Lalo nang uminit ang ulo nito. Hindi kita papalayain hanggang hindi ko gusto. Sooner or later. Sabi mo nga babalik sa dati ang lahat. Nanaisin mo ding makasama si Brianna at bumuo ng pamilya niyo. Kaya siguro, hayaan mo na din ako makipaglapit sa iba. Aniyang tumalikod na. Fine, mamaya set a date with Brianna. Samahan mo kami. Anitong tumalikod na. Napakamot na lang siya sa ulo. Si Lara naghanap at nagbook ng restaurant para sa dinner date nila ni Calix at ni Brianna. Habang siya'y dakilang third wheel. Sa loob ng mamahaling restaurant, tahimik lang si Lara habang nakangiti. Nasa gitna niya si Calix at Brianna na nag-usap at nagtatawanan na para bang sila lang ang tao sa mundo. May mga pagkakataon na napapatingin siya sa mga ito pero mabilis niyang ibinabalik ang tingin sa pinggan para pigilan ang pait na gumagapang sa dibdib niya. Wala akong karapatan, wala akong karapatan. Paulit-ulit niyang binubulong sa sarili pero sa bawat tawa ni Calix, sa biro ni Brianna para bang may matalim na kutsilyong humihiwa sa puso niya. Nang biglang natisod ang waiter habang naglalakad, papalapit sa kanilang mesa. Sa isang iglap tumilapon ang mangkok ng mainit na soup sa kanila. Ang ilang patak ay umabot sa maputi at makinis na braso ni Brianna pero ang karamihan ay bumagsak sa binti niya. Ouch! Sigaw ni Brianna. Agad nagkaluhang mga mata ng babae. Ah! Napasinghap siya. Mabilis na umatras. Ramdam ang hapdi ng mainit na sabaw sa binti. Pero bago pa siya makapagsalita, tumayo kaagad si Calix at buong atensyon na nilapitan si Brianna at tinignan ang pinsala nito. Brianna, nasaktan ka ba? Dadalhin kita sa ospital. Hawak-hawak nitong braso ni Brianna na natalsikan lamang ng konting mainit na sabaw. Banayad pero puno ng pag-aalala. Samantala, siya'y nakaupo pa rin, namimilipit sa sakit at hirap tumayo. Wala man lang tingin o tanong mula kay Calix. Pinanood niya habang inakay ni Calix si Brianna palabas. Mabilis na sumakay ng kotse at tuluyang nawala sa paningin niya. Naiwan siyang mag-isa sa mesa. Pinipilit pigilan ang luhang gustong kumawala. Mahal pa din ni Calix si Brianna. Dumating ang manager, halatang nag-aalala. Ma'am, pasensya na po. May sugat po kayo. Tumawag na po ng ambulansya. Tumango lamang siya. Mas masakit ang pagdurugo ng puso niya kaysa sa lapno sa binti. Hindi na naman siyang pinili. Pero alam niya mula sa simula kung sino talaga ang pipiliin ng boss. At actually inamin na din ito sa kanya ng harapan. Siya ang tangang matindi ang kapit. Sa malamig na silid ng ospital, nakahiga si Lara sa kama. Nakataas ang isang paa at may nakabalot na puting benda. Tahimik lang siya, pinagmamasdan ng IV drip na dahan-dahang tumutulo. Ramdam niya pa rin ang hapdi sa balat pero mas matindi ang kirot sa puso niya. Wala siyang inaasahang darating. Hindi niya rin sinabi kanino man na nasa ospital siya. Mamaya lang ay lalabas na siya. Inaayos ng manager ng restaurant ang bill niya. May pumasok na 2 nurse upang tignan ang kalagayan niya at bigyan siya ng gamot. Nandinig niyang usapan ng mga to. Be, nakita mo yung pasyenteng modelo sa room 213? Super gwapo ng jowa. Alin, yung maarte lang na nasaktan? Grabe, ang lit lang ng paso sa braso, dinala pa sa ospital. Oo nga, pinagbalat pang apple ng guy. Sana all. Tumatawag si Santiago, sinagot niya. Hello Lara, pwede ba tayo mag-usap? I just want to apologize sa maling asal ko. Sus, okay lang. Bukas na lang tayo magkita at nasa ospital ako. Huli na para bawiin ang sinabi niya. Ha? Ano nangyari? Bakit ka nasa ospital? Aksidenteng nabuhusan ng kumukulong soup pero okay na ako. Saang ospital? Pagkasabi niya ng pangalan ng ospital ay kaagad na putil ang tawag
Kaya laking gulat niya nang bumukas ang pinto't dumating si Santiago matapos ang ilang minuto. May bitbit na paper bag at isang bouquet ng mga puting roses. Lumapit at maingat na nilapag ang dala sa mesa. Kinuha ang kumot at inayos yon sa binti niya para mas matakpan ang sugat. Kumusta ka na? May kailangan ka ba? May masakit ba? Wala. Okay ako. Huwag ka mag-alala. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ng pag-aalaga nito. Mula sa pagbibigay ng tubig hanggang sa pagbukas ng paper bag na may lamang mainit na lugaw at tinapay. Pinapakain siya nito. Parang batang may lagnat. Nanibago siya dahil hindi siya sanay na inaalagaan. Mas sanay siya na nag-aalaga sa mga mahal niya sa buhay. Hindi mo naman kailangang gawin to. Nakakahiya sa'yo't naabala kita. Gusto kong gawin. Kahit kailan, never kang magiging abala. Salamat. Makakaganti din ako sa kabutihan mo. Pagkatapos, inalok siya nitong ihatid pa uwi na hindi niya natinanggihan. Pagdating nila sa mansyon, humintong kotse ni Santiago sa tapat ng malaking bakal na gate. Bago pa man siya bumaba, bumukas ang gate at lumabas si Calix. Halatang iritado at may bahid ng pag-alala sa muka. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Calix na lumapit. Ano yung nasa paa mo? Tanong nito. Napaatras si Lara sa tono nito. Bago pa siya makasagot, bumaba si Santiago at inalalayan siya palabas ng kotse. Nasa ospital siya, nalapnos ang paa dahil sa aksidente sa restaurant. Kasama ka pero hindi mo alam? Nagsampa ako ng reklamo sa restaurant. Kumunot ang noon ni Calix, kitang gulat at kung hindi siya nagkakamali inis. At bakit hindi mo sinabi sa akin? Anitong nagtagis ang bagang. Nauna mong dalahin sa ospital si Brianna. Ayaw kong istorbohin ka. Saglitan na nahimik si Calix pero halata sa mga mata nito na kumulo ang dugo. Lumipat ang tingin nito kay Santiago. Next time, hindi mo na kailangang ihatid si Lara. May driver akong kayang gawin yan. Gusto ko lang siguraduhin ligtas siyang makakauwi. Mahalaga sa akin si Lara. Nagpalitan ng titig ang dalawa. Tila may plano pang magsuntukan. Napapabuntong hininga siya at piniling pumasok na sa loob. Ayaw nang marinig ang susunod pang usapan ng dalawa. Pagpasok niya sa guest room, dahan-dahan niyang sinarang pinto at sumandal dito. Pinipilit pakalmahin ang dibdib na tila sasabog sa dami ng nararamdaman. Sakit sa paa, pagod sa isip at kirot sa puso. Masyado nang magulong dating tahimik niyang buhay na kontento na sa lihim na sulyap sa crush niyang CEO. Hindi pa siya nakakaabot sa kama nang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Calix na para bang wala nang pakialam kung gusto niyang mapag-isa o hindi. May dala itong maliit na first aid kit at tray na may pagkain. Umupo ka, lalagyan natin ng gamot yung paa mo. Hindi na kailangan, kakalinis lang ng nurse kanina. Nilagyan na yan ng gamot ni Santi. Pero hindi siya pinakinggan ni Calix. Lumapit to, lumuhod sa harap niya at dahan-dahang inangat ang paa niya sa ibabaw ng maliit na stool upang tignan ang sugat. Bakit hindi mo kagad sinabi? Bakit si Santiago pang tumulong sa'yo? Anitong nakatingin sa sugat. Calix, walang audience. Tayong dalawa lang. Kaya huwag ka na magkunwaring nag-aalala. Saglit na natigilan si Calix at muling binabang kanyang paa. Ako ang dapat na nag-asikaso sa mga empleyado ko at hindi ang tag-ibang kumpanya. Empleyado, ganun lang ba talagang tingin ni Calix sa kanya? Napapikit na lamang siya. Abala ka sa ex mo kaya understandable na mapapabayaan mong isang empleyado lang. Galit ka ba? Look, hindi ko alam na nasaktan ka din. Kung nalaman ko lang, anitong nabitin ng mga salita. Kung nalaman mo lang ano, mababago bang nangyari? Ako bang uunahin mong dalahin sa ospital? Hindi naman hindi ba? Gusto sana niyang sabihin, ngunit nanatili na lamang nakabara sa kanyang lalamunan. Gusto ko nang matulog. Good night. Sa halip ay sabi niya tumiga na sa kama, tahimik na nakahiga si Lara, nakatitig sa kisame. Nang marinig niyang bumukas muli ang pinto, pumasok si Calix, dalang isang baso ng malamig na tubig. Dahan-dahan tong lumapit at inabot ang baso. Lara, hindi na maulit ang nangyari kanina. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa isang empleyado. Please lang, gusto ko nang matulog. Ani ang nagtalukbong ng kumot. Daramdam niyang paggalaw ng kamang umupo ito sa gilid. Bahagyang yumukot hinawakan ng buhok niya bago tuluyang lumabas ng kwarto. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumangon na si Lara para maghanda papasok sa opisina. Pero bago pa siya makababa ng hagdan, bumungad si Calix mula sa sala. Nakaayos na tanda ng umalis. Hindi ka papasok. Magpahinga ka na muna ng ilang araw. Magpagaling ka na muna.
Natigilan siya. Pero sino mag-asikaso? Wala nang pero. Health mo munang unahin mo. Bago pa siya makasagot, may kumatok sa pintuan. Isang staff mula sa isang sikat na tindahan ng alahas ang pumasok. May dalang itim na velvet trays na puno ng kumikislap na hikaw, kwintas at singsing. Good morning po ma'am. Sir Calix asked to us to bring our latest collection para makapili kayo. Hindi niya may tagong gulat at kilig kahit na naiinis. Pinaupo siya ni Calix sa sofa at isa-isa siyang pinasuot ng mga alahas. Mga diamante at bato na kumikinang sa bawat galaw. Pumili ka ng pinakamaganda. Unti-unting nabawasan ang sama ng loob niya sa nangyari kahapon dahil sa sweetness nito. Calix, parang sobra naman to. Masyadong mahal ang mga yan. Hindi ako mahilig sa mga mamahaling bagay. Magalang niya yung tinanggihan, pero pinilit siya nitong magsukat pa rin. Ilang minuto pa, nakatingin si Calix sa mga sinusukat niya. Kinuha nitong isa sa mga pinakamahal na piraso, isang diamond necklace. Yan na lang ang i-wrap, pakilagay sa card for Brianna. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Lara. Hindi kulang. Parang asidong sinaboy sa balat niya. Ang kilig na kanina lang ay parang bula na naglaho. Ramdam niyang sumikip ang dibdib niya habang tinitingnan ng alas na ilang sandali lang ay nasa leg niya na parang para pala sa ibang babae pero gusto niyang tawanan ng sarili. Asyumera siya kaya siya nasasaktan. Sa labis na sakit na tulala na lamang siya. Parang wala na siyang marinig kung hindi ang mga huling salitang binitawan ni Calix na ang alahas ay para kay Brianna. Nanuyo ang lalamunan niya at tila mabigat ang bawat paghinga. Tahimik siyang tumayo, hindi na nagpaalam at umakyat sa kwarto. Doon ibinagsak niya ang katawan sa kama. Nipinikit niyang mga mata, pilit pinipigilan ng luha pero hindi na maawat. Habang nakatitig sa kisame, unti-unting buo sa isip niyang isang malinaw na plano. Kailangan niya nang tapusin ito bago pa siya tuluyang mabaliw. Umupo siya sa gilid ng kama, dinampot ang kanyang laptop at mabilis tong binuksan. Ramdam niyang nanginginig ang mga daliri niya habang nagtatype ng resignation letter. Bawat letra, tila may kasamang hapdi. Mahal niyang trabaho pero hindi niya na kayang sakit. Habang nagtatype, may mga luhang tumutulo sa screen ng laptop. Pinunasan niya to pero hindi siya huminto. Ang tanging naiisip niya ngayon ay makalaya mula sa CEO at sa pag-ibig na walang kapalit. Naku, nakakasakalang sakit hindi ba? Ramdam na ramdam natin ang bawat patak ng luha ni Lara. Ang hirap talagang makulong sa isang sitwasyon kung saan ang taong mahal mo ay ginagamit ka lang para sa sarili niyang agenda, habang ang kapalit ay paulit-ulit na pagdurog sa puso mo. Pero hetong aral para sa atin. Minsan, kailangan nating masaktan ng sobra para magising sa katotohanan. Minsan, ang pag-alis sa isang toxic na sitwasyon, kahit gaano pa kahalagang trabaho o gaano man kalaki ang sahod, ay ang pinakamagandang regalong may bibigay natin sa ating sarili. Tandaan, hindi kayo assistant ng sinuman para saktan at baliwalain. Ang pag-ibig, hindi dapat humihingi ng kapalit na sarili mong dignidad. Sa tingin ninyo, itutuloy na kaya ni Lara ang kanyang resignation? Umuli siyang luluhod at magpapaninlang sa mga susunod na sweet gesture ni Calix? At ano naman kaya magiging reaksyon ng CEO kapag nabasa niyang sulat na to? Huwag kayong bibitaw dahil sa susunod na part, mas titindi ang bakbakan. Ako pong inyong narrator, si Miss Maria. At hanggang sa muling nating pagkikita sa ating susunod na kwentuhan. Mag-ingat kayo palagi at piliin palagi ang sarili.